And giving value to our work that we will develop fully on a maximum level, as much as possible, high quality of public education system. I hope you have a copy of this in the screen. You will see Rosauro Almario Elementary School. Would you believe that is a public elementary school? Tingnan mo. 10-story, air condition, with 9,000 capacity. Ayan yung ngayon. Diyan ako graduate. Ayan. Ayan ang itsura niya ngayon. Sa... Yan. Estudyante pa lang ako. Ganyan na itsura niyan. So that was like 40 years ago. What more before that? Ito plano natin. Daigang private, sigurado. It's a glass, no? As you can see, more lights will come in, natural light. Tapos more open space. Ayoko na maraming mga unnecessary structure, because we will include inside the building all other facilities that no principal need to build anymore in the ground. Ang Shabel Lasal. Mac yan, ha? McDonald. We will have our own auditorium inside the building. Para hindi na magtatayo ng basketball court, covered court, nakakadagdag sa alimuum. Ito yung pagmimitingan natin ngayon, no? Andres, no? Sa DBP. Tatlo pang building na housing, saka tatlong eskwelahan. Ito yung auditorium nyo. Soccer field, ayoko ng basketball court. Oy, hindi naman tayo magcha-champion sa basketball, eh. Liliit natin, eh. O pag soccer, baka magkaroon tayo ng Arnaldo, saka Messi. Yan. So these are all air conditioned classroom and hallways, no? Medyo old name building. Ngayon, ang tanong, kasi Yorme, doon ka graduate, kaya doon mo nilagay. Hindi ho, tatlo po yan pinaplano namin initially kasi gusto namin 6. Parang yung katulad ngayon, yung housing. Sabog-sabog yun, di ba? Nakakalap. Tapos ngayon, makikipag-usap tayo ulit. Dahil uutang talaga ako. Hindi ako mananawang umutang. Sabi ko nga sa inyo, biro ko kanina, kung maisasalya ko yung relos kay Tambunting ng City Hall, sasalya ko yung sanla muna. But the thing is, this needs to be addressed. You have to show. If we did it with tablet through the help of Dr. Lim and the school board, na City of Manila is the only city fully complied with our target about blended distant learning with tablet and SIM card. We did it. That's about 1.2 billion. Halos nalulunod na tayo doon sa kung saan mahahanap yung mga pera.
Pero we did. So nothing is impossible. So this is this building is really a unique one. And we're gonna build 3. Our goal is 3. 1, Rosauro Almario Elementary School. 2, Manila Science. 3, Albert. Yan. District 1, District 5, District 4. Susunod natin titirahin. District 2, District 3, District 6. Lahat yan. Tapos, nga pala, on top of that, meron na sarili yung STEM, yung laboratory, yung science laboratory and computer laboratory. Kaya gusto ko naka-incorporate sa OBLO. Para kasi ang tendency kasi ng mga sumusunod na liderato, deduktungan ng ganito, mag-owning, kaya before you know it, yung pati eskwelahan mukhang squatter. Disoriented ang estudyante. Kailangan sa school pa lang makita nila na Christian. May awa ang Diyos. So that will be our meeting for today. We're gonna sell the idea and hopefully Development Bank of the Philippines will buy the idea. Marami naman tayong pambayad later on. Di ba down na down tayo? Tanong, meron pa ba tayong ida-down? Exactly. So, where to go? Exactly. And before, habang lugmok na lugmok ang syudad, dahil sa dala ng pandemya at mga kababayan natin, we continue to focus on our mandate to have a better, good quality education. Better healthcare. Diba? Nakita nyo naman yung ospital ng Maynila na ginagawa natin, ano? Walang sinabi Makati Med dun. Tsutsal, biri mo, nasa ward ka, no? Naka-glass. Nandun ka sa 10-story, nakikita mo yung dagat ng Maynila Bay. Habang papalapit ng konti ng hininga mo, masaya ka. Kasi nakikita mo yung sun rays. Blue. Hanggang sa huli. At least malapit ka na, inakyat kita. Nakaramdam man lang yung mahihirap nating mga kababayan na wala naman tayo makapagbibigay ng garantiya kung sinong mabubuhay ng doktor o hindi. Best effort lagi, di ba? Pero yung maramdaman niya na para siyang what do you call this, napasok sa hotel. Di ba ganun man lamang? Basta may gamit, may gamot, at naniniwala ako sa professionalism ng ating mga medical frontliners. Di ba? Yun. Tapos ang good news, yung pinangako ko sa mga tagalungsod ng Maynila na 6 na ambulansyang bumubuhay, hopefully. Di ba 6 lang ang pangako ko sa Maynila? Ang binili natin, 12. Galing sa Amerika. Lumanding na. Ingat lang kayo. Hello. Subscribe kayo rito. Okay, please.